So, sa tingin mo ba, pangmayaman lang talaga ang mga luxury brands? For me, Kailan ka unang nagkagusto sa mga luxury brands? Bakit ka napunta sa ganitong business? tsaka nagulat ako, Miss Glenda, nasa iyo pa yung first luxury bag mo. New day, new bag. So ngayon, meron akong special event. In-invite ako ni Miss Glenda. Of course, kilalang kilala niyo siya. This will be my first ever podcast. So, syempre, sobrang saya and kilig ko na I'll be doing it for the very first time with Miss Glenda. So, hinihintay na niya ako sa taas. Let's go! New day, new bag. So for today, makakasama natin sa ating second episode ng ating podcast si Miss Jian. Hi, Miss Jian! Hi, Miss Glenda. Thank you for inviting me. Ang dami nagtatanong, ano nga ba ang business ni Miss Jian? So, I run the business Purse Maison. It's a luxury consignment located in BGC. So, mostly we sell luxury branded, mostly sa bags. Meron ding watches, accessories, and shoes. Miss Jian, kailan ka unang nagkagusto sa mga luxury brands? Bakit ka napunta sa ganitong business? Nung 23 years old ako, dun ko binili yung pinaka-first luxury bag ko. So, it was an LV Favorite MM. So, dun nag-start yung love ko for luxury bag. Dun siya nag-stop. Tsaka nagulat ako, Miss Glenda, nasa iyo pa yung first luxury bag mo. Kasi yung akin, binenta ko na. Pero sa best friend ko naman, so okay lang. Ikaw talaga yung nakikita ko na alam mo yung mga, syempre, it's your business, alam mo yung mga description, alam mo yung color, types of leather. Ako, to be honest, wala pa akong crocodile na Birkin. So, dream bag ko yan, Miss Glenda. Talaga ba? Oo. Nagulat ako, pero alam mo bang second hand yan? Pwedeng itanong how much mo na? Siguro nabili ko yan mga almost 3M. Pero when I check sa Google kanina, yung 30 na version, nasa 5M na. Around that range nga yung price ng mga exotic leather. Nandun na yung range niya. Kahit ako nagulat, sabi ko, oh my God, may bag akong 5M. Oh, diba? Investment talaga din siya. Yes, and Oo. it's okay to buy second hand. Of course. Ngayon kasi, diba, dapat spend wisely. Buy smarter. Oo, totoo yun. Tsaka accepted na yung pre-love ngayon. Dati kasi parang may stigma na kapag pre-love, ay, ayoko niyan. Parang yung feeling na ginamit na ng ibang tao. So, Miss Jian, ano yung feeling mo nung unang mong nahawakan yung unang luxury item mo? Nung una, akala ko bag lang talaga siya. Pero kapag nandun ka na sa moment na yun, yung feeling na ni-reward mo yung sarili mo sa lahat ng hard work. Tapos, yun, marker of success na rin siya, eh, 'di ba? Parang yung feeling na bumili ka ng first car mo, same feeling, ganun siya. So, sa tingin mo ba, pangmayaman lang talaga ang mga luxury brands? So for me, in all honesty, hindi naman. Siguro yung tamang term para to sa mga taong may budget. So not necessarily na dapat mayaman ka. 'Di ba? Pwede mo naman kasing pag-ipunan yung mga, yun nga sabi ko, marker of success na rin siya. Yung feeling na ni-reward mo yung sarili mo sa hard work. Parang yung hard-earned money, not necessarily na pangmayaman lang siya. Kaya nga may mga pre-love ngayon na option na para more people can experience luxury na hindi mo naman kailangan mag-overspend. Fill in the blank. I am Miss Jian and I am Miss Jayan and I am empowered. Wow! Thank you! Thank you, Miss Glenda. Finally, tapos na yung first ever podcast ko. Kinikilig ako kasi ginawa ko to with Miss Glenda. Sobrang idol ko siya when it comes to business. So, thank you again, Miss Glenda, of brilliant skill. Thank you.